Good afternoon, good evening, good morning, wherever you are, especially those on the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment and we are one. On diary entry number 1286, this is a long entry. Thank you, O God, for all the graces which unceasingly you lavish upon me, graces which enlighten me with the brilliance of the sun. Provide them, you show me the sure way. Thank you, O Lord, for creating me, for calling me into being from nothingness, for imprinting your divinity on my soul, the work of sheer merciful love. Thank you, O God, for holy baptism, which engrafted me into your family, the gift great beyond all thought of expression which transforms my soul. Thank you, O Lord, for holy confession, for that inexhaustible spring of great mercy, for that inconceivable fountain of graces in which sin-tainted souls become purified. Thank you, O Jesus, for Holy Communion, in which you give us yourself. I feel your heart beating within my breast as you cause your divine life to unfold within me. Thank you, Holy Spirit, for the sacrament of confirmation, which dubs me your knight and gives strength to my soul at each moment, protecting me from evil. Thank you, O God, for the grace of a vocation, for being called to serve you alone, leading me to make you as my soul love, and an equal honor for my soul. Thank you, O Lord, for perpetual vows, for that union of pure love, for having deigned to unite your pure heart with mine, and uniting my heart to yours in the purest bonds. Thank you, O Lord, for the sacrament of anointing, which in my final moments will give me strength, my help in battle, my guide to salvation, fortifying my soul till we rejoice forever. Thank you, O God, for all the inspirations that your goodness lavishes upon me, for the interior lights given my soul, which the heart senses but words cannot express. Thank you, O Holy Trinity, for the vastness of the graces which you have lavished on me, unceasingly through life. My gratitude will intensify as the eternal dawn rises, when, for the first time, I sing to your glory. Salamat o Diyos sa lahat ng mga biyaya na walang humpay mong ibinubuhos sa akin. Mga biyaya na nagbibigay liwanag sa akin sa ningning ng araw. At dito ipinakita mo sa akin ang tiyak na daan. Salamat o Panginoon sa paglikha sa akin, sa pagtawag sa akin mula sa kawalan, sa pag-imprenta ng iyong pagka-Diyos sa aking kaluluwa. Ang gawa ng lubos ng mga bagay. Salamat o Diyos sa banal na biniyag na nagtanim sa akin sa iyong pamilya. Isang handog ng higit na dakila sa lahat ng pag-iisip o pagpapahayag na nagpapabago sa aking kaluluwa. Salamat o Panginoon sa banal na kumpisal dahil sa hindi mauubos na bukal ng dakilang awa. Dahil sa hindi maarok na bukal ng mga grasya kung saan ang mga makasalanan ay nagiging dalisay. Salamat o Jesus sa banal na komunyon kung saan ibinibigay mo sa amin ang iyong sarili. Ramdam ko ang pagtibok ng iyong puso sa loob ng aking dibdib habang ibinubunyag mo ang iyong banal na buhay sa kalooban ko. Salamat o Espiritu Santo para sa sakramento ng kumpirmasyon na tumawag sa akin bilang iyong kabalyero at nagbibigay lakas sa aking kaluluwa sa bawat sandali. Ipinagsasagalan ako mula sa kasamaan. Salamat o Diyos sa biyaya ng isang bukasyon na tumawag upang sa iyo lamang maglingkod at umaakay sa akin upang ikaw lamang ang mahalin. Isang di mapapuntayang karangalan para sa aking kaluluwa.
Salamat o Panginoon sa walang hanggang panata para sa pagkakaisa ng wagas na pag-ibig, sa pag-asang ipagkaisa ang iyong dalisay na puso sa akin at ipagkaisa ang aking mga puso sa iyo sa pinakadalisay ng mga peace. Salamat o Panginoon sa sakramento ng pagpapagaling na sa aking mga huling sandali ay magbibigay sa akin ng lakas. Ang tulong sa aking mga laban, ang aking gabay sa kaligtasan. Pinagtitibay ang aking kaluluwa hanggang sa kaligayahan walang hanggan. Salamat o Diyos sa lahat ng inspirasyon na sa iyong kabutihan ay sumagana sa akin para sa mga panloob na ilaw na ibinigay sa aking kaluluwa na nararamdaman ng puso ngunit hindi maipahayag ng mga salita. Salamat o banal na Santa Cruz sa kalakhan ng mga grasya na iyong ipinagbubuo sa akin na walang humpay sa buong buhay. Ang aking pasasalamat ay lalong tumitindi sa pagsikat ng walang hanggang pangluwayway. Nang sa umagang pagkakataon, umaawit ako sa iyong kaluwalhatian. Mabadi po ba? No, but basically, this poem is about the sacraments and how Faustina was thanking all the sacraments, no, from because she is a religious, she also is also recipient of that sacrament of ordination. Although the ordination is more for the priests. So she's thanking everything from the sacrament of baptism up to the sacrament of the holy, or up to the sacrament of anointing of the sick. That is the last sacrament that a person can receive in his or her entire life. So we saw the beauty of all these sacraments and how it is helping our soul. These sacraments were made for the soul. And happy is the soul that receives all these sacraments. Happy is the soul that, of course, ang usual o pinaka-common tinatanggap natin at maaari nating tanggapin at gawin sa araw-araw yung sakramento ng banal na the Holy Eucharist. That whenever we go to Mass and celebrate with Jesus, we are filled with so much grace. We are filled with the love of God. And in this way, Faustina felt her heart beating within her breasts. And she actually could not find words to express or to describe the feeling and the experience. So, maaari ito sa gratitude prayer natin na kanina naisip ko sana ito pala yung ating ginawang gratitude prayer. No? But anyway, these are the sacraments, the 7 sacraments. Ang hindi lang natin dito natatanggap ay ang sakramento ng ordination sapagkat hindi naman tayo mga religious. But then, we thank all the priests, especially providing us access to all these graces during the Holy Mass. Dahil napakalaga nito, pwede tayong magnilay lamang sa isa na hindi natin nakakalimtaan natin gawin. At ang pinaka-nakakailang para sa atin, for most Catholics, for example, is the sacrament of confession. Because in that sacrament, hindi kasi siya naging normal na bahagi ng ating buhay spiritual. Pero kung atin lamang makikita ang kagandahan nito, epekto nito sa atin, sa paglilinis na ginagawa nito sa ating kaluluwa, we would actually love to do that every day. Kasi napakaganda na ang kaluluwa natin, mapanatili natin malinis araw-araw. Walang pinag-iba dun sa paliligan when we take a bath every day so that we would always be refreshed, we would always be clean,
And when we go out of the house, maayos tayo, disente tayo. Hindi tayo panginginagan kasi malinis tayo. Kung nagagawa natin yan sa ating physical na katawan, mas maganda rin na nagagawa natin yan sa ating spiritual na katawan. Because the spiritual body is eternal, while the physical body is only temporary. When we give attention to the physical body while we are here on earth, we also need to take special attention to the spiritual body, which is eternal.